Maaga pa lang nga kanina ay gising na nga kami dahil ngayong araw nga ang flight nila mama papuntang Maynila. Ihahatid naman namin ni Papa silang dalawa sa airport. At ang kasama naman ni Mama papuntang Maynila ay itong si Baby na hindi na baby. Hindi na kasi kakayanin pa ni Mama ang gumala o bumiyahe pang mag-isa. Kaya naman kapag siya ay aalis o babiyahe ay lagi siyang may kasama. Sa mga sandalingang ito ay nakasakay na nga kami at papunta na nga kaming gate. Hindi na nga kami nagpahatid pa papuntang airport dahil ang mahal naman ng sigil sa amin nitong mamang driver. Sino ba tong mala action star ang datingan na nakasunod sa amin? Si Papa lang naman pala. Dadaan daw muna siya ng car wash. Magpapa motor wash daw siya kasi hindi naman daw kayong kanya. Anong malay mo someday magkaroon ka ng car, edi makakapagpa car wash ka na. Maaga pa ngang talaga, marami pa kasi kaming naabutan na mga nagtitinda ng isda at gulay sa banda rito. Marami din pati ang mga mamimili. Andito na nga kami sa gate ng runway kaya naman nga ay bumaba na nga kami. Sa gate na nga lang kami nagpahatid para makamura pero ganun pa rin pala. Ang mahal pa rin ang singil sa amin. Special ride ba to? Wala daw bariya si mamang driver. Kaya naman nga iniabot na nga lang sa akin ni mama yung wallet niya. Ako na nga lang daw yung kumuha dahil malabo daw yung mata niya. Baka daw pag siya ay mamali pa daw siya ng bigay. Ay wag mo talagang susubukang umalis mag-isa baka kung saan ka papulutin. Ay ito namang si Baby nahiya pa. Akala ko ba magbablog ka rin. Andito na nga kami sa gate ng runway at tatawid na nga kami sa kabilang gate. Story time muna tayo guys para sa mga hindi taga rito at hindi pa napunta dito sa bayan ng Katarman. Ito nga palang runway namin guys ay kakaiba. Located po ito sa gitna ng bayan at hinahati po nito ang bayan ng Katarman. Itong gate kung saan kami pumasok ay nasasakop ng Barangay Calachuchi at doon naman sa kabilang gate ay nasasakop ng Barangay Dalakit. Dito sa kaliwa namin guys ang dulo nito ay ang diversion road at palayan. At dito naman sa bandang kanan namin ang dulo nito ay ang dagat. Bukas ito para madaanan ng mga tao kung wala namang lilipad o lalapag na airplane. Dati nga pati mga sasakyan ay nakakadaan dito. Kaya naman nga kapag rush hour napaka-traffic. Marami ding nagda-jogging at nagwo-walking dito kapag maagang maaga pa. Dati parang park ito kapag hapon na. Napakadaming tao. Maraming namamasyal kasama ang family nila, kaibigan nila, jowa nila. Maraming mga bata ang naglalaro, na maraming nag-aaral magmotor, magbike. Kaya naman marami rin ang nagtitinda. Maraming nagtitinda ng mani, nagtitinda ng ice cream, nagtitinda ng mga tusok-tusok at kung ano pang makakain. Yun nga ay dati pa dahil tao na lang talaga ang pinapayagan na makadaan dito ngayon. Bye-bye. Wala ka sa kiss? Nalarga ka la? Kay ba, dirak pwede sumulod. Ayan. Bakaning lang kay masakay siya. Bye-bye. Bye-bye, baby. Ngadto na kayak bata. Ito talagang mama ko kung hindi pa pagsasabihan, hindi pa ako bibigyan ng goodbye kiss. Saan kaya si Papa? Wala tuloy siyang goodbye kiss. Ako nga naandito, muntik pang makalimutan. Siya pang wala dito. Bakit pa kasi pumunta pa ng car wash? Sayang lang tuloy yung ibinyahe niya, galing pa siyang Pulangi. Pagpunta niya dito mamaya wala na siyang aabutan. Makauwi na nga. Tumayo nga muna ako dito saglit para makakuha ng video clips ng airport. Saglit pa nga lang eh. Hindi lang ko gala sira mama. Ito na, sulod. Oo. O diba? Bawal bang kunan ng video picture ang airport? Paano ba naman si ate girl na naka-blue sa may entrance tinawag agad yung kasama niya sabay sabi yung bata o kumukuha ng picture? Hala, para yun lang. Ako namang si OA, sa isip ko, makukulong ba ako sa pagkuha lang ng picture sa airport? Hindi pa nga ako nakakasakay ng airplane, magkakatruma na agad ako. Hinatid ko lang naman si mama. Pagkarating nga namin sa banda rito ay bumagal nga ang takbo nitong sinasakyan kong tricycle. Ano kayang meron dito? Bakit ang dami mga estudyante ang nagpupunta sa boulevard? Iba-iba pa ang kulay ng damit nila at may mga dala pang mga balloons. Baka naman intramural.
Well, anyway, andito na pala uli ako sa may gate. Hindi nga ako makadaan agad dahil ang dami ngang estudyante at mga tao na dumadaan. Ang mga estudyante ito siguro ay sa boulevard din ng punta. Maghintay lang nga muna tayo saglit hanggang sa maubos nga itong mga dumadaan. Pagkalipas ng 3 oras ay nakadaan din. Meron na naman akong naalala dito sa runway. Lampas alas 7 na noon ng umaga at papasok ako ng school. Galing nga ako dito sa Dalakid at pagkarating ko nga dito ay sarado na yung gate. Mabuti na lang at mabait yung nagbabantay ng runway at pinatakbo kami papunta doon sa kabila. May butas pa kasi noon ng pader na nakakadaan ng mga tao kaya naman nakadaan at nakatawid nga kami. Thank you talaga doon kay kuya. Pagkalabas ko nga dito sa pangalawang gate ay agad naman akong lumapit kay kuyang pedicab driver na nakapila pero hindi naman ako pinasakay. Doon daw ako sa kabila sumakay. Kung ayaw nyo, edi maglalakad na lang ako. Habang naglalakad nga ay naisipan kong dumaan na nga lang muna sa bahay ng tita ko dahil ang tagal na nga nung huli kong punta sa kanila. Maupay! Maupay! Hadi po si Anan? Uy kuya! Mag-ayam kam? Mag-haygad laak. Tara po si Anan? May sulod siya? Oo. Kaya na ako. Haygad na kala. Dali lang nag-iim malik yung lakon ta. Kuya nga di. Ah. Bisita ka lakon ta. Oo. Ang imbita ha? Dahil tulog pa ang mga person, kaya naman hindi na ako nagtagal pa. Umalis na nga ako agad dahil may baby pa akong naghihintay sa akin. Lumakad na nga ako sa may highway at naghanap ng pedicab na masasakyan. Meron naman akong nakitang pedicab agad kaya naman sumakay na nga ako. At habang nakasakay nga sa pedicab ay napadaan nga kami dito sa aking alma mater. Napakabilis naman talaga ng panahon dahil parang kailan lang nung dito pa nga ako nag-aaral. Biruin mo, 10 years na pala ang nakakaraan. Para talagang hinihipan ang panahon. Masasabi ko talaga na dito na talaga ako tumanda sa area na to. 14 years ago nga, nung high school nga ako ay tambayan na namin itong Freedom Park dahil tapat nga lang to ng school nga namin. Matanda na talaga ako dahil puro nakaraan na ang mga kinikwento ko. Sige na nga, bye-bye na. Bye-bye!